Ang industriya ng pagpoproseso ng karne sa Pilipinas ay binubuo ng malalaking korporasyon na nagsimula sa maliit na hakbang. At isang konkretong halimbawa nito ay ang McKinney Food Corporation. Ang kasaysayan ng kumpanyang ito ay nagpapakita ng kwento ng katatagan, pamilya at dedikasyon sa kalidad na nagmula sa gitnang bahagi ng Luzon. Mula sa pagiging isang simpleng negosyo sa likod ng bahay, ang tatak na ito ay naging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa bansa pagdating sa mga pagkaing pampamilya at pang-almusal. Nagsimula ang opisyal na kwento ng McKinney Food Corporation noong taong 1986 sa bayan ng Porac sa Pampanga. Ang kumpanya ay tinatag ng mag-asawang Felix Garcia at Modesta Garcia na parehong nagtatrabaho bilang mga pampublikong guro sa kanilang komunidad. Upang madagdagan ang kanilang maliit na kita mula sa pagtuturo at upang maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang 5 anak na lalaki, nagpa siyang mag-asawa na pasukin ang paggawa ng tusino at longganisa sa likod ng kanilang tahanan. Ang pangalang McKinney ay hinango mismo sa wikang Kapampangan na nangangahulugang halika rito, isang imbitasyon na nagpapakita ng likas na mabuting pagtanggap ng mga tao sa Pampanga. Ang unang puhunan ng pamilya ay nagmula sa kanilang personal na ipon at tulong mula sa mga lokal na kooperatiba na ginamit upang bumili ng mga pangunahing sangkap at kagamitan sa paggiling ng karne. Sa mga unang taon ng operasyon, ang mag-asawang Garcia kasama ang kanilang mga anak ay personal na nagpapakita at nagbebenta ng kanilang mga produkto sa mga pampublikong palengke sa loob at labas ng kanilang lalawigan. Ang unti-unting pagunlad ng negosyo ay hinarap ng isang napakalaking pagsubok noong Hunyo 15, 1991 nang sumabog ang bulkang Pinatubo. Ang bayan ng Porac ay isa sa mga lugar na labis na napinsala ng pag-ulan ng abo at pagdaloy ng lahar na nagdulot ng malaking pagkawasak sa ari-arian at infrastruktura ng pamilya Garcia. Sa kabila ng kalamidad na nag-iwan sa maraming tao na walang hanap buhay, nagpasya sina Felix at Modesta Garcia na huwag isarang negosyo upang makatulong sa pagbibigay ng trabaho sa kanilang mga kababayan. Ang kanilang 5 anak na sina Adrian, Primitivo, Lito, Dio at Jeffrey ay nagbalik sa Pampanga mula sa kanilang mga trabaho sa Maynila at ibang bansa upang tulungan ang kanilang mga magulang sa muling pagtatayo ng kumpanya. Noong taong 1994, matapos ang ilang taon ng pagsisikap sa gitna ng pinsala ng lahar, nagtayo ang pamilya ng isang mas malaking processing plant sa parehong bayan upang mas mapalawak ang kanilang produksyon at matugunan ang lumalaking demand sa merkado. Sumikat ang McKinney sa buong bansa dahil sa kanilang abot kayang presyo at lasa na sadyang inangkop sa panlasang Pilipino. Partikular na ang tamis at alat na hinahanap ng mga mamimili sa almusal. Noong mga taong 2000, nagawa na lang pumasok sa mga pangunahing supermarket at grocery store sa buong Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng agresibong distribusyon at marketing. Ang kumpanya ay naging tanyag din dahil sa pagpapatupad ng mga makabagong pamantayan sa kalinisan na nagbigay sa kanila ng tiwala ng mga mamimili at mga malalaking fast food chain na kumuha sa kanila bilang supplier. Bukod dito, ang kanilang reputasyon bilang isang kumpanyang may malasakit sa komunidad ay nakahatak ng katapatan mula sa mga maliit na negosyante o dealers na nagbebenta ng kanilang mga produkto sa mga barangay, na lalong nagpabilis ng paglago ng kanilang pangalan sa industriya ng processing. Ang katanyagan ng kumpanya ay tinaguyod ng kanilang mga tanyag na produkto na naging bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino. Ang pinakasikat sa kanilang mga produkto ay ang McKinney Picnic Hotdog na naging mahigpit na katunggali ng iba pang mga malalaking tatak dahil sa lambot at lasa nito na patok sa mga bata. Pati na rin ang iba't ibang klase ng tusino at longganisa tulad ng skinless longganisa. Hindi rin huli ang kanilang kontribusyon sa industriya ng street food kung saan nagsupply sila ng mga malalaking benta ng fish balls, squid balls at kikiam sa ilalim ng kanilang tatak. Ang mga produktong ito ay nagbigay sa kumpanya ng matatag na posisyon sa merkado mula sa mga hapagkainan ng mga pamilya hanggang sa mga maliit na tindahan sa gilid ng daan. Alam mo ba na ang McKinney Food Corporation ang kauna-unahang kumpanya sa buong Asya at pangalawa sa buong mundo na nakakuha ng sertipikasyon para sa ISO 22000-2005 Food Safety Management System noong taong 2006. Ang parangal na ito ay nagpatunay na ang isang lokal na kumpanya mula sa isang probinsyang dumaan sa kalamidad ay kayang pumantay sa pinakamataas na pamantayan ng kalinisan at kaligtasan sa buong daigdig. Bukod dito, nakakamit din nila ang Grand Slam Award mula sa Department of Agriculture at National Meat Inspection Service bilang Best Meat Processing Plant sa ilalim ng AAA category mula noong taong 2004 hanggang 2006. Ang mga sertipikasyong ito ang nagbukas ng pinto para sa kumpanya upang simulan ng pag-e-export ng kanilang mga produkto sa mga bansa sa gitnang silangan Asya, Europa at Hilagang Amerika. Alam mo rin ba na ang kumpanya ay mayroong napakahigpit na patakaran na bawal ang paninigarilyo o smoking ban ay pinatutupad hindi lamang sa loob ng kanilang planta, kundi sa buong komunidad ng kanilang mga empleyado upang matiyak ang kalusugan ng mga manggagawa at kalinisan ng pagkain.
Ang patakarang ito ay bahagi ng kanilang corporate social responsibility na naglalayong itaguyod ang disiplina at malusog na pamumuhay sa Porac, Pampanga. Ang pamilya Garcia ay nagpapatakbo rin ng mga programang pang-edukasyon at mga scholarship para sa mga anak ng kanilang mga empleyado bilang pagpapatuloy ng bukasyon ng mga tagapagtatag na sina Felix at Modesta bilang ang mga dating guro sa pampublikong paaralan. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay, ang kumpanya ay nakaharap sa isang malaking kontrobersya noong Oktubre 2019. Ito'y matapos magpositibong ilan sa kanilang mga produkto, partikular na ang hotdog, tosino at longganisa sa African Swine Fever o ASF virus sa pagsusuri na isinagawa ng Department of Agriculture. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking takot sa mga mamimili at nagbunga ng mga pansamantalang pagbabawal sa pagpapasok ng mga produktong baboy mula sa Luzon patungo sa iba't ibang probinsya sa bansa. Bilang tugon, voluntaryong ipinatigil ng pamunuan ng Mekeni ang produksyon at ipinarikol o binawi ang lahat ng kanilang mga produktong may kinalaman sa baboy sa buong merkado noong Oktubre 26, 2019 upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makipagtulungan sa investigasyon ng pamahalaan. Bagamat nililinaw ng mga eksperto sa kalusugan na ang ASF ay hindi panganib sa kalusugan ng mga tao, ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding dagok sa reputasyon ng kumpanya at sa kabuuang industriya ng karne sa Pilipinas. Ang pagbagsak ng benta o ang persepsyon na nalaos ang kumpanya ay nagsimula matapos ang kontrobersyang ito na sinundan agad ng pandemya ng COVID-19 noong taong 2020. Ang kombinasyon ng takot sa African Swine Fever at ang mga lockdown na nagpasara sa mga restaurant, hotel at mga maliit na food cart ay nagdulot ng matinding limitasyon sa kanilang distribusyon. Dahil sa takot ng publiko sa mga produktong baboy. Noong mga panahong iyon, maraming mamimili ang lumipat sa mga alternatibong tatak na hindi nadawit sa issue o kaya ay tuluyang umiwas sa mga processed meat. Ang pagkawala ng malalaking bahagi ng kanilang market share sa mga pangunahing lungsod ay nagbigay ng pagkakataon sa kanilang mga kakumpetensya na selyuhan ng dominance sa mga stante ng mga supermarket na naging dahilan upang mabawasan ang presensya ng Mekeni sa pang-araw-araw na kamalayan ng mga mamimili. Gayunpaman, ang kumpanya hindi tuloy ang naglaho kundi duman sa isang yugto ng re-engineering at reorganization upang muling makabangon mula sa mga krisis. Upang maibalik ang tiwala ng publiko, lalo nilang hinigpitan ang kanilang mga proseso at nakakuha ng mga panibagong sertifikasyon para sa Food Safety System Certification o FSSC 22000 version 6.0 noong mga sumunod na taon. Nag-iba rin ang kanilang strategiya sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang mga produkto na gawa sa manok at baka upang hindi umasa ng malaki sa karne ng baboy. Pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang export market sa mga bansa kung saan maraming overseas Filipino workers o OFW. Sa pamamagitan ng paglahok sa mga pandaigdigang eksibisyon tulad ng IFEX Philippines, unti-unting ipinapakita ng kumpanya ng kanilang kalidad ay nananatiling mataas at ligtas para sa lokal at internasyonal na pamantayan. Bagamat dumaan sa panahon ng pagkalaos sa lokal na merkado dahil sa mga panlabas na salig, ang kanilang patuloy na operasyon at pag-angkop sa makabagong panahon ay nagpapakita na ang tatak na ito ay nananatiling simbolo ng industriyang Kapampangan na may kakayahang makipagsabayan sa buong mundo.